my question, sino nagbugbog? Because sino ang magbubog sa kanya? To people who to prevent him from talking. Yes. Ang sabi, ito, kino-quote ko, nagsabi may mga active personnel daw, may NBI pa. Nako, may NBI okay. pa. Paano nakakatawag yung babae? And Sec Edwin, ako na una magsasabi na parikant na nila si Sergeant Gutesa. Nako, talaga? Pinarikanta nila, pinapirmahan na nila, binidyo na nila. Ayun yung sinasabi ni Amy? Yes. Alam nyo mga kababayan, kung sakaling totoo man, yaang mga sinasabi na yan nitong si dating Congressman Mike Defensor na merong ginawang karumaldumal ang NBI doon sa mga aide nitong si Zaldico, hindi ho tayo magtataka dyan. Yung boss ho nila, adik, base dito kay Senator Amy Marcos, lahat ho gagawin nila para ika nga, hindi mabulgar ang katotohanan dyan sa issue ng mga maanomalyang flood control na yan. Mga kababayan, nako, itong si Atty. Larry Gadon, siya ho ang ating sasalansanin dito sa video na to. Pero bago ho yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join po to, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, marami hong ika nga nayanig doon sa mga tinuran nitong si Senator Amy Marcos na kanyang pinapatotohanan na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ang almusal ay marijuana at ang kanyang merienda coca. Pambihira ho mga kababayan, no? Ika nga yung respeto kahit pa paano talagang respeto dito kay Senator Amy Marcos doon sa ginawa niya, doon sa katapangan niya na yun. Na kung saan talagang ilinahad pa ho niya yan siya isa sa pinakamalaking rally na nangyari sa buong bansa. Ito, panoorin ho natin itong si Larry Gadon. Isa ho ito sa mga nag-react nga, di ba? Si Auntie Claire, lahat ho ng aso nila, yung mga talyanista and sa mga vlogger, hindi ho sila magkanda o gaga na dumepensa dito kay Marcos Jr. At banata naman, itong si Amy Marcos manggagamit. Ito na ho, rekta ho tayo dito kay Atty. Larry G. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Meron pa bang sisirain, Brad? Yan nga ba sinasabi ko? Ayoko namang itong video na to parang katulad nung kay Auntie Claire. Lahat na lang nang lumalabas sa bunganga nyo puro palsipikado. Kaya hindi ko mapigilang hindi magsalita sa mga kalokohan nyo. Atty. Larry Gadon, balita ko, di umano, medyo lugi daw ho sila sa inyo pagdating sa singkutan ng pulburon dyan sa Malacanang. Joke lang. Ito naman, di naman totoo yun. Joke lang yun. Lugi daw ho sila dito kay Larry. Anak ng toka. Nakakatatlong pakete daw ho siya isang singkutan. Joke lang. Favorite daw ho nitong si Atty. Larry Gadon, pinipig na flavor pagdating sa pulburon. Kundi pinipig baka ube. Napakatagal ng panahon. More than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya pagkatapos siyang muling binigyan ng pangalawang pagkakataon na sambay ng Pilipino? Anong ginawa ng amo mong adik base dito kay Senator Amy Marcos? Almusal Mary Jane. Anak ng Petrang Garapata. Saan kayo nakakita ng nag-aalmusal ng Mary Jane? Diba? Ibang klase uyang si Marcos Jr. Anong ginawa ng amo mo, Aber? Anong ginawa niya? Sagot. Ang ginawa niya, pinahirapan ang sambayan ng Pilipino. Nagpa-insert ng 100 bilyon dito kay Zaldico. Ika nga, naturalmente, yung 25% nung 100 bilyon na yon, sino ba nagpa-insert? Sino ba ang sinasabi ni Zaldico na pinaghatiran niya nitong mga mali-malitang pera na to? By the way, hindi ho pala natin napasadahan yung larawan na yan na kung saan sinasabi nitong si pangalan nito, Ma'am Sas Rugando Sasot, itong si Sasper. Ang sinasabi ho ni Sasper, someone involved in the delivery
in the delivery of basura said this to me. Naku, yariho kayo dyan. O yan o, meron pa hong pillow na merong nakalagay na 19th Congress palakpakan. Di ba? Kanino daw ho napupunta, Aber? Anong ginawa ng amo mo doon sa pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng sambayan ng Pilipino? Binasura lang ho niya. Ngayon, kung sinasabi mo, ang tagal na panahon na inuyurakan, binabanatan itong pamilya na to, kasalanan naman nila. Yung ama niya magnanakaw, yung anak niya magnanakaw din. Wala na silang napakatatakaw sa pera. Dari ka doon, alam mo, tapos ka na. Alam ko naman kaya ka rin kinuha ng administrasyon na to kasi ikaw ang isa sa mga willing na trumabaho doon sa mga basurang trabaho na kagaya ng ginagawa mo na ngayon. Kaya ka hindi nabigyan ng pwesto sa panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng napakatindi mo kung makapagpasipsip at magpakaaso doon sa nagdang administrasyon. Hindi ka pinansin dahil nga meron kang ganyang klaseng ugali. Tignan mo ngayon. Wala kang prinsipyo at paninindigan, Brad. Mantakin mo nagsusumigaw ng ebidensya, pinagtatanggol mo pa. Ano kasi raulo? Next time, pagka inaya ka dyan sa Malacanang, huwag mong kunin lahat. Lugi sila sa'yo. Para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok. Pangyayari, makabawi. Ano makakabawi? 3 taon? Anak ng toko ha. Sa bawat isang taon na dito sa termino ni Marcos Jr. na to, kahit 3 taon, 6 na taon, hindi ho natin maisasaayos yung damage na ginawa nitong si Bangag sa loob ng 2 termino nitong si VP Sara. Ay hindi, 1.5 termino pala. Sorry. Sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. No, baka siya naghahain pagka babanat na sila. Ganun niya kamahal tong si Marcos Jr. Ano bang gusto mong ngayon? Ano bang gusto mong almusal? Ano bang gusto mong almusal ngayon? Honey, o sweetie pie? Ano bang gusto mong almusal? Ihahain ko na. Ano ba yung mga niyan? Mga tawag dyan sa mga... Teka lang, search natin. Type of... yan. Ito ho. Ano bang gusto mo? Stiva? Sativa? Sugar pala yun, sorry. Wala. Indica? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo, honey? Ano bang gusto mong almusal ngayon? Ano ba to? Ruderalis? Ano bang gusto mo? Ano ko ngayon? Indica ang gusto ko. Hihain mo na. Ganon? Pambira. Base yan kay Senator Amy Marcos. Ganon niya baka mahal. Almusal daw ho niya. Anak ng toko, Mary Jane. Yun daw ho yung mga 3. Meron pa yung ano gusto mo. Baka gusto mo ngayong umaga mag-hybrid ka. Di ba? Iba-iba ho pala to. Kasi pag yung coca, isa lang yung kulay puti. Di ba? Gawa sa sa dahon ng coca leaves, di ba? Ito ho, matindi ho itong mga kababayan. Meron daw hong iba. Anong gusto mo? Good morning, love. Sabi ni Coca sa umaga. Hainan na kita. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ganon? Ganong klaseng pagmamahal? Sabi ni Amy Marcos yun. Almusal niya, ganon. Pagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo. Noong panahon na hirap sila. Sinong huwag kang iiyak? Sinong pinagtatanggol mo niyan? Pamilya Marcos o si Lisa? Masyado ka na paghahalata. Sabihan mo kasi yung amo mo, huwag siyang hayinan ng ganon pagka-almusal. Panahon na niyuyurakan at
tinatadyakan ang kanilang pangalan. Oh. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo. Huwag kang iyak. Huwag kang iyak. Kaya, ako naniniwala ako sa'yo, Larry Gadon, na kaya mong depensahan itong si Marcos Jr. Sa galing mo na yan. Abogado ka pa. Nadisbar ka pala, sorry. Huwag ka magmura, kalmahan mo lang. Huwag ka magmura, please lang. Amy, kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman. Kumanta yung bagman, hindi kumanta yung bagman. Dapat mag-resign yung abo nyo. Aabot tayo dyan. Pero doon muna tayo sa mastermind. Sinasabi ko sa inyo, etong ahas na to, kahit kapatid niya, ilalaglag na ho niya. Sinasabi ko sa inyo. Ilalaglag na niya basta mabuhay lang tong ulo na to kasi tutubuan pa rin naman siya ng buntot eh. Lahat ho ilalaglag ho niya basta siya lang maligtas. Mantakin nyo yun mga kababayan. Yung pagiging adik ng amo mo, Brad, matagal na sinususpetsa yan ng sambayan ng Pilipino. Mantakin mo araw ng kagitingan, araw ng kalayaan, di ba? Magpa-plug ceremony, merong white powder substance sa ilalim ng ilong. Yan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. Teka lang, mga DPWH project ngayon, pagka kumanta yan, ikanta si Marcos Jr., hindi si Amy Marcos. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo na ilabas mo na lahat. Ilabas mo na lahat. Donors mo rin. Hindi natin mababago ang katotohanan na adik yung amo mo base dito kay Amy Marcos. Good morning, my love. Anong gusto mong hihain ko sa iyo ngayong umaga na to? Gusto mo ba nung sativa? Yan, gusto mo yung isa? Gusto mo ba ng indica? Oh, yan sinasabi ko sa iyo, Larry Gadon. Hinay-hinay ka sa sa pagbanat, baka ika nga meron pang sabihin itong si Senator Amy Marcos, baka hindi nyo magustuhan. Campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino. Huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Yan ho ang isang ugali ng mga bangag, mang-guilt trip. Hindi na yung hindi lang kapatid mo, inaano mo dito, akala mo naman totoo yung mga sinasabi. Gadon. Anak ng toko hindi pwede yung ganyan. Hindi siguro, ito sinasabi ko, yung mga trolls, mga troll farm, mga Italianista Tenseimada na makakapanood sa video mo, papalakpak sila ng ganito. Pero ang sambayan ng Pilipino na mulat dito sa issue na to, anak ng toko, pag ganyan yung amo mo, okay lang sana kung diretso magsalita Tapos hindi dumudugo yung gam sa mga pinagagawa niya sa buhay niya. Isip-isip ka, Amy. Oh. Nasaan ang utak mo? Kalma lang. Baka atakin ka sa puso dyan. At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Hindi siya magba-Vice President. Hindi siya magba-Vice President. Ang magba-Vice President ay si Rodante Marcoleta. Ha? Si Bongo. Hindi si Amy. Sa tingin ko ito si Amy pagkatapos nito magpapahinga na siya. Tapos na si Amy. Ako nagsasabi sa inyo mga kababayan, hindi ho natin susuportahan niya si Amy Marcos. Tapos na ho siya. Nang magtumakbo kang Vice President. Pero respeto kay Amy. Palakpakan natin itong si Amy Marcos.
kay Sara, nasaan na ang lohika mo, nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap, hindi lang korap na sobrang... Kalma lang. Baka pagka sinasabi mo mamamatay tao, mga korap, di ba, mga magnanakaw, baka pagturo mo sa mga kinakampihan ni Senator Amy, yung tatlo nakaturo lahat sa inyo, di ba? Kalma lang. Pakinggan mo mamaya itong si dating Congressman Mike Defensor kung anong ginawa ng NBI doon sa mga aid, anak ng tokwa, pati asawa dinamay. Pambihira. Sobrang corruption ang ginawa niyan. Diyan lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang Teka lang. 2023 to 2025 yung malawakang korupsyon. Doon nagkaroon ng delivery ng mali-malitang pera. Wala nung panahon ni Tatay Digong. Huwag ka sinungaling. Anak ng tokwa, kaya ka na-disbar eh. Huwag mong gagawin yan. Pangit yan. Anak ng tokwa, manluloko ka na lang. Yung kahit paano, medyo malapit sa katotohanan. Hindi yung talagang kabaliktaran. Anak ng Petrang Karapat. kampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte. Wala na. Wala nang katatakutan ng mga Duterte. Anak ng toka, yung tatay niya kinidnap ng admin, yung amo mong adik. Base dito kay Senator Amy Marcos. Diba, kinidnap, pinadala sa daig Netherlands. Adik na adik ang galawan, anak ng tokwa. Galit sa mga presidente na talagang sinisibak yung mga durugista eh. Baka napapraning sila, anak ng tokwa. Nasa Pilipinas pa ba si Digong? Anak ng tokwa. Baka ipatukan ako niyan. O diba, sobrang praning eh. Adik talaga, sabi nitong si Senator Amy Marcos. At ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyo pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na nasaan yung milyon-milyon na Pilipino? Gadon, ni isa wala akong nakitang pro-BBM rally ngayong mga panahon na to. Maliban doon sa apat na madre na hindi mo ka mga madre. Mukhang kajamin niya dyan sa Malacanang. Anak ng toko, ano kayang paningin ni Marcos Jr. doon sa tatlong madre na yon pagka kakatapos niyang mag-almusal? Bira. Anak ng toko. Wala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Okay, kaya Jaime, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino. Ano Marcos loyalist? Kayo na lang yun. Yung baka yung mga nakinabang doon sa mga dinideliver ni Saldi. Kayo na lang yun. Pero yung mga Marcos loyalist na makikipagpatayan dito doon sa matandang Marcos, hindi sa anak na Marcos. Hindi kay Marcos Jr. Malamang. Kay Marcos Sr. Oo, gagawin nila yun. Pero dito kay Marcos Jr. malabo ho. Na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Hindi na talaga. Yung amo mo ba mananalo? Anak ng tokwa, 6 na minuto na lang video mo, pinutol-putol mo pa. Hindi mo ba kaya magsalita ng dire-diretso? Pambihira. Anak ng tokwa, yan ang napapala na nakikijaming kay Marcos Jr. Sinasabi ko sa'yo, Larry Gadon, sa mata mo pa lang nakikita ko na maglalayo-layo ka dyan sa amo mong adik. Base dito kay Senator Amy Marcos. Maglalayo-layo ka dyan. Di maganda yan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Teka lang, kalmahin mo lang. Huwag mong hamunin ng sambayan ng Pilipino. Baka pagka lumabas yan, pagka ikaw unang makita, akala ko bang iilang piraso lang kami. Halika nga dito, Gadon, lang niya ka. Baka ganunin ka, kamayabang. Nadisbar ka na nga, baka... Kung tatakot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong, kayo na mga kalaban ng politika sa
Kayo, dati magaling ka, kahit pa paano, may tira ka eh. Kayo ng mga kalaban nyo sa politika. Di ba, kayo ng kalaban ng amo kong adik, base dito kay Senator Amy Marcos. Ay, hindi ba pwedeng ganon? Brad, nawawala ka na sa ano. Baka nag-aano ka na rin, magagalaman, magaganon-ganon ka na rin ha. Nakikita ko na yung sinyalis sa'yo. Administrasyon, BBM, nagsisigawan kayo, ilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi. Sa sobrang paghihirap, sa sobrang kahirapan na inihatid ng iyong amo sa sambayan ng Pilipino, talagang sinadya nyo to eh. Yung tipong mawawala na ng oras yung mga ordinaryong Pilipino na maglabas ng saloobin dahil ang hirap magbayad ng kuryente, ang hirap napakamahal ng mga pangunahing bilihin, kuryente, gasolina, krudo. Napakamahalo ng mga yan eh. Ang ginawa ho nitong administrasyon na to, talagang pinahirapan niya sa sambayan ng Pilipino para ika nga, kasi pagka maraming perang Pilipino, pagka maganda ekonomiya, ginawa mo ito, talagang maglalabasan ng mga tao. Itutulog na lang ho nung mga kababayan nating walang-wala. Yung tipong pamasahin na lang nila ito bukas kaya hindi na sila makalabas. Pero yung puso nila, yung damdamin nila na talagang nag-aalab na gusto ng patalsikin o gusto ng pag-resignin, hindi patalsikin, gusto ng pag-resignin, bad yun. Gusto nang manawagan na mag-resign na itong si Marcos Jr., hindi nila magawa eh. Kasi pinahirapan ng amo mong adik, base dito kay Senator Amy Marcos, sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya wag mo sabihin, napaka-continue lang, napakarami ng mga Pilipinong hindi, walang sumusuporta sa amo mong adik, base dito kay Senator Amy Marcos. Diba? Walang sumusuporta. Nahihirapan lang ang Pilipino na dapat sana nandun sa lugar na yon, hindi makapunta dahil sa hirap ng buhay, dahil pinahirapan ng amo mong adik. Base dito kay Amy Marcos. Kay Presidente Bongbong Marcos, yung mga aligasyon yun ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, ano nangyari? For the first time, ang bakit sinasagot mo? Kung wala na palang bibili. Diba? Dapat, kung wala nang bibili, huwag mo na sagutin. Hindi ka nag-aalboroto na kulang na lang pumutok yung mga ugat mo sa ulo. Majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik nan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. O yun, sinabi dyan na rin, palakpakan natin, yun lang hinihintay ko, anak ng toka. Akala ko talaga hindi niya sasabihin yung magic word. Sinabi din ho nitong si Larry doon, palakpakan natin. Anak ng toka, kung ang definition ng matalino, ganito, kayo na lang ang maging matalino. Actually, marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa video na to, pero re-recta na ho tayo dito kay dating congressman na Mike Defensor dyan sa kanilang programa dyan sa Billionaire News Channel na The Spokes. Ito. Bago ho yan mga kababayan, seseguin na ho natin to. Ito ho ang pinaka-breaking news ngayong araw na ito. Dapat nandito sa dalawang unggoy na to spotlight pero wala na ho. Ibig sabihin itong si Amina Pangandaman, tao ho siya ni Bersamin, bata ho siya ni Bersamin. Ito na ho mga kababayan, malupit ito. Resignation ni na Executive Secretary Bersamin, Department of Budget and Management, SEC, Pangandaman, tinanggap ni PBBM. Matagal na ho yan, ugong-ugong na yan. Hindi na bago yung balita na yan at talagang matatanggal sila dito sa kalagitnaan nitong, oy, Amina Pangandaman, mag-ingat-ingat ka. Ikaw na target ng mga adik. O baka, dati kajamin ka nila. Ingat-ingat. Para dito kay Bersamin, inumin mo yung statin mo, sa high blood pressure mo, at yung sa sugar mo.
Ha? Inumin mo yung mga maintenance mo. Huwag ka masyadong magpa-stress. Dahil sa mga susunod na araw, kung dati kayo yung bumibra, ngayon, hindi naman namin kayo bibirahin. Pero kayo na hahuntingin. Especially dito kay Pangandaman. Ano yan, delikado buhay ng ali na yan. Sa totoo lang. Doon sa ilinabas nitong si Zaldico, ngayon kasi mga praning yung mga yan, mga nasa Malacanang, iniisip nila paano pagka magsasalita din tong si Pangandaman at sasabihin niya na talagang pinatawagan ho siya sa akin ni Presidente. Totoo ho ang sinasabi ni Zaldico. Naloko na. Pero kahit na hindi nasabihin ni Pangandaman yun, sapat na ho ang ebidensya na magpapatunay na talagang napakababoy at napakatakaw sa pera nitong presidenteng adik. Base dito kay Amy Marcos. Ano no, yung tipong pagka naririnig nila yung adik, yung nang papantig yung mga tenga nila. Ayos lang yan. Aba, mayroong bagong video itong si Larry Gadon. Pambihira itong si Larry. Nakadalawa ka na Larry G, Anak ng tokwa, meron ka na naman bagong video. Lang niya ka talaga. O mamaya. Mamaya ng isa. Ito na ho muna kay muna tayo. Kay Congressman Mike. Game. So, kumusta ang rally kahapon? Well, there were 2 rallies. Yeah. There was one rally in San Luneta, tapos kami naman yun sa EDSA. Actually, Sec Edwin, I'll be honest, no, prior to 3 days ago, Right. magulo yung usapan eh. Kasi, in fact, I think, 3-4 days ago, we were discussing the theme of the rally. Right. And I was one of those who was pushing for mag-focus lang tayo on dun sa corruption issue. Na panagutin yung corruption. Ano ba yung ibang ano yung mga ibang issues na... Kasi yung iba... Hindi siya intent, Oo, diba? Yung iba kasi, siyempre may BBM resign na, may ganito. So sabi namin, hindi, sandali, gusto namin ito lang. Marami dun sa group na, maybe I think more than 50%. Mas dominant yung let's focus on the corruption issue. Pagkatapos lumabas si Zaldico. So, marami. Bigla, ako, one of those, na teka lang, iba na to. Itong sinabi ni Zaldico, kasi sa akin, sabi ko, Sec Edwin, medyo naging, what do you say, parang naging personal sa akin yung issue in a sense na because Gutesa came out first. Right. Tapos sinabi niya dun sa second video, hindi, totoo yan eh. Yung sinasabi ni Orly Gutesa, yan yung delivery namin. Kaya naging iba na. So when you say, nag-iba na to, pati ikaw, ang feeling mo, hindi na to transparency lang ang Yes, ang hindi na to corruption. So ano naging, where did you, saan pumalo ang issue? Ngayon nag-agree na lahat. BBM resign. Okay. BBM resign. For a time, maybe 60%. And in fact, kahit yung mga past interviews natin, yung mga kwentuhan natin, and even here, ang parati ko sinasabi, di ba, na imbestigahan na si Speaker Martin. Ito yung sinasabi ni Zaldico, ito yung delivery ni Orly Gutesa kay Speaker Martin. Nagulat talaga ako, to be honest. Na all of a sudden, Zaldico was already talking about, ito na, ito yung ginawa ko, ito yung pera. So, nag-iba na. Pero Sec Mike, yung sa iglesia, I saw parang 650,000 the biggest number before it ended, no? Pero sa PPM, may nakita kong video sa medyo manipis ang crowd. Totoo. And I heard the INC, hindi na yata nagpadala ng contingent. Even KOGC and KJN, parang wala sila. Meron naman. Nandun yung mga iba-ibang groups but syempre yung dominant na supposedly yung KOJC, INC, yung sinasabi nila. Meron naman. Pero hindi naman talaga ganun siya kalaki na crowd. Correct. From yesterday. From your estimate, how many was the total number? Hindi ako sigurado eh. Pero nung nakausap ko yung mga media, sabi ko, ano bang tingin ninyo? Parang sabi, at that time, peak na yun. Siguro mga... What time was the peak? 5:30, I would think. Siguro sa akin, siguro max 7,000, 8,000. I understand also sa General Pokis applied for a permit today. Parang ganun yata. Yes. So from something to until 10 p.m. Actually, ang permit is only 1 day. Yes. That's why you have to apply for today yata. For today. Or nakapag-apply na kayo. My understanding is nag-apply na. Tama, Sec. Nag-apply today, kagabi ata. Correct. Nag-follow up na sila, nagkaroon ng meeting. Malakas ka tayo, Quezon City ka. No, I think in fairness to General San Diego, professional naman yan in the Quezon City government. Medyo naman, pinayagan naman nila as long as organized. In fact, nandun yung DPOS, nandun yung mga police. Organized naman lahat.
Pero yun nga, the bigger rally was really Luneta. But the question now is, since it's a work day now, so what kind of numbers are you looking at? Considering Sunday was a rest day, 7,000 came. So what numbers are you expecting on today? I'm not sure, pero I would think it would be bigger than yesterday. Mas malaki tingin ko yung magiging rally bukas. Kasi, di ba, today and tomorrow? As of now, today muna. Today, you expect a bigger crowd than 7,000 yesterday? Kasi kahapon, nag-uusap kami, ang init talaga ha. Kahapon, napakainit. And then we were discussing, baka pwede mag-dovetail na kami sa Luneta. Pero sabi na hindi. One day pa tayo, then let's assess the next day. Pero ang iglesia is purely iglesia daw yun, di ba? May news report na the DDS wanted to join the Luneta. They were not allowed. That's why they moved to Liwasang Bonifacio. And then that evening, the DDS supporters moved to People Power Monument daw. Yes, may mga nadatingan pa rin ng gabi. Hindi naman, I don't think naman na merong binablakang iglesia. Pero wala kasi maraming mga kagaya nitong si Boss Dada noong umaga, nakita ho natin siya nandyan sa Luneta, nandun siya. Hindi naman binablock, hindi ko gagawin ng mga yun. Ng mga kababayan nating INC. Hindi naman siguro gagawin yun. Hindi wala ko tayo doon, hindi natin nakita sitwasyon. Pero sinisigurado ho natin dito, maraming DDS doon. Hindi naman ho sila ibablock ng ganun-ganun na lamang. Nandun sila Ma'am Joey, kung di tayo nagkakamali, nakita ho natin sila doon. Kung di tayo nagkakamali baka magkamali tayo Kasi di na natin yung masabi kung itong rally ba na to sa Luneta o sa... parang wala ata sa Luneta kasi parang kantahan yung napuntahan nila. Meron din naman kantahan sa Luneta Hindi ko alam, basta parang meron ganun. So, you can join there and then... Yung mga taga third floor, kung di tayo nagkamali, nag-back and forth din na tayo mga yan. Doon sa interview nila dito kay, galing daw sila sa Luneta, tapos yung interview nila itong si Congressman Mike. Huwag kang, you follow yung kanilang program. Hindi ka pwede magsalita. They have their own program. Right. Yesterday. And of course, hindi ka pwede manggulo. Kasi very organized din sila. Saan nag-stay yung mga nag-attend sa Kasi alam ko dito sa iglesia, ang report ng Billonaryo, they were able to get some accommodation sa mga hotels. Yes. Kayo dito? Naman, kung saan naman nanggaling. So just they said there. I think kagabi, siguro malis na ako. Anong oras na? But nandun pa rin yung mga tao. They were having their program. So ngayon, babalik ka? Babalik ako. So exciting yan. Tingnan natin kung anong magiging what do you expect to happen today? Again, it will be a bigger crowd. And ngayon, kasi kahapon talagang hindi kami nagsalita Walang nagsalita kahapon. May mga nagsalita ng mga basic sectors. Tapos sa evening, may mga nagsalitang ilang personalities. Pero ngayon talaga yung schedule na magsasalita na mga, like for example ako, si Kong Kiko, today, sila Harold, today, Respicio. So, ngayon talaga. Pero, ang ramdam ko naman, even amongst nung group, dati kasi parang nagbabalance yan Ngayon medyo naging klaro. So, yun ang importante. The message is clear. BBM is responsible one way or the other. And may BBM resign, may jail BBM, but direkta na. Ito na lang tayo, nalalabuan lang tayo, Pagka sasabihin itong si Marcos Jr., uutusan niya kapulisan, hulihin niya yung mga adik. Sasabihan niya yung mga military, pagtanggol nyo ang sambayan ng Pilipino sa mga masasamang elemento. Issue. Kasi to be honest with you, I was quite skeptical in our interview with General Pokis. But I know for a fact there was, kung saan mangyari yung gulo, it will be in EDSA, not in Quirino. Because Quirino was fundamentally a INC event. Yes. And they will not sacrifice their members to do, na doon manggagaling yung gulo. That's why nasa EDSA yung identified magiging, parang it will stoke whatever needed to be stoked. Tama. So, but medyo manipis kahapon. So, now that your call is clear, BBM resign, talagang mag-iiba yung niyan. So, mag-iiba, So, we would expect authorities to be mas mamatyagang kayo. Yes. And if you recall, sa Kedwin, nung in-explain ko yung EDSA 1, di naman ako, I was very young. How old are you? 15 at the time. Okay. So nakikita ko yung nangyayari. But yung EDSA 2, I was involved. Yes, you were involved. Hindi naman talaga organized immediately Sabi ko nga, nagdatingan yung mga tao, nagsalitaan,
And yung nangyari kasi noon, medyo klaro kasi nagkaroon ng impeachment from Congress, inakyat sa Senado. Correct. So naglabasan. Dito, teka lang, sino bang kalaban? Ano ba nangyayari? Yun talaga, organic second envelope yung nangyari. Di ba? They refused to open the second envelope. Dumiretso na. Ang nangyari sa second, nung ayaw buksan, naglabasan lang tao, naglakad na eh. So I think ngayon naman, with Saldico coming out, medyo may ganyan na rin. Kasi nung una, pati ako eh, to be honest I've been telling openly, publicly, I've been telling friends na dapat imbestigahan. I'm not saying Martin is guilty, pero paabutin nyo, huwag niyong pagtakpan. I agree. Dapat may investigation. Oo. Ngayon, with Saldico saying na ito, delivery ko kay Presidente, of course, later on, we'll be discussing ano ba yung angulo niya. Kasi iba rin talaga yung pagsabi niya. Pero now, klaro, na ito organized from the Committee on Appropriations, Speaker of the House, and the President signing the release of the budget. So what's your tenor will change fundamentally from a call to transparency now to BBM resign. So yes, pero according to you, the tenor has changed. Yun na yung magiging direction ng Yun ng grupo. Yun na. Kagabi nung nag-usap kami, ganun na lahat eh. Yun na talaga ang nila, final eh. Okay. For our next thoughts on the spokes topic, the video expose of Saldico, which was nandito kami noong sa Pinky and I were here. Yung una. Itong kahapon. Kahapon. And nandun ka rin, we were with Karen, di ba? Yes. So then 4 to 6, ako naman with Pinky. Doon nilabas yung part 3. Yes. So nabigla rin lahat, no? So napag-usapan din yung ano niya. The question really is more of kailan ka babalik? Parang yung sa akin yung element na kulang ang testimony because come home and testify because other than that, because all other witnesses have testified, Bryce Hernandez, Alcantara, Bernardo. Yes. So that's the element na parang yung kulang ng whatever threats that you have, no? I'm sure you will be secured one way or the other. Come home and testify. Yun ang malakas na, like what Chavit Singson did na, lumabas siya. So yun yung element na sana gawin niya. Alam mo, Sec Edwin, ang isang, nung una, nung lumabas si Gutesa, and in fact, nagkaroon nga ng away, di ba, kahapon, kinuha siya ng Marines to protect him. Which was being denied by the Marines. Okay. Hindi na pwedeng i-deny. Tahimik lang ako, ayaw ko mag-react. But nasa kanila, nasa MC2. Which is the intelligence arm of the Marines. Okay. Which is his mother unit nung active pa siya. Ngayon... Are you saying he's still there? I'm not sure. Okay. Hindi ko alam. Ngayon ang nangyari, hindi na siya protected, detained na siya. Nako. By the Marines. Oh, that wasn't reported in the news. Yes, and now I'm saying it. So he's now in the custody of the Marines. Of the Marines. Hindi ko alam particularly kung institutional to or there are elements in the Marines active. Alam mo, Sec Edwin, ngayon lang kami pwede magsalita. Dahil ngayon lang nakuha yung pamilya. Oh. Okay. Oh, that's new. Si Paul Estrada, if you recall, sinasabi na natin inilipad sa Chile. Before nilipad sa Chile, when they were in Taiwan, if I'm not mistaken, lumabas si Senator Bato, sinabi niya, magte-testify. Senator Bato was talking of Paul Estrada and the wife. Before he left for Chile? Binugbog yung mag-asawa. Grabe. Okay. Binugbog. Matindi yan, Yun yung claim ng wife. Okay. Kasi yung Paul and the wife magkasama and yung wife is pregnant. Okay. Nung lumabas at nalalabas, or at least nalaman kay Senator Bato na yun ang information, binugbog. So ngayon, lumipad yung mag-asawa sa Chile. And then, si Marcoleta, in this sa Bilyonaryo, said, nasa Chile yan. Nandun na yan, namomonitor namin because iglesia nga yung babae. Correct. Okay. At sa bago, may understanding. Iglesia ho yung asawa nitong si Paul Estrada. Walang hiya kayo talaga. Hindi, normal. Normal, naiintindihan natin. Pagka-adik ang presidente, lahat ho talaga gagawin. Paraning nga, mantakin mo pati asawa, papabugbog mo. Pambihira, oo. Bagong convert si John Paul sa iglesia. Ngayon daw, nabugbog ulit. Pero wait, I don't understand. The only one who could, bakit assuming bakit siya ibubugbog ng, my question, sino nagbugbog? Because
sino ang magbubog sa kanya? To people who to prevent him from talking. Yes. Ang sabi, ito, kino-quote ko nagsabi may mga active personnel daw, may NBI pa. Nako, may NBI pa. Paano nakakatawag yung babae pag nagkakaroon sila ng church services? Nakikiram ng phone. Tumatawag daw through messenger. And I've seen some of the messages. Ngayon, ang sabi pa ng babae, meron kaming Philippine passport, pero hindi namin alam ang pangalan namin. Kinonfiscate nila. So how were they able to fly out of the country without a passport? Initially, they were using their own passport. But you thought it was confiscated. Confiscated by those holding them. All right. Okay. So that was when they were here. So how were they able to fly out? Lumipat ata sila, meron silang hawak na passport, no? Pero I think they were anticipating already na baka pa-cancel yung passport nila in lieu of the investigation. Basta ang clear na sinabi ng babae. Wait. That's pretty difficult to... You're suggesting you're not stating that the passports were confiscated. So if they were confiscated, there's no reason for whoever confiscated to return it, and therefore they might have flown out of the country using a forged passport. Because you can only have one passport. Clarify ko, yung kumuha ng passport nila, yung may hawak sa kanila. Because the term you used was confiscate. Yes, kinonfiscate daw. So let's say lumabas tayong dalawa, pagdating natin sa ibang bansa, kinuha ko yung passport mo. So hindi ka pwedeng umalis, Correct. hindi ka pwedeng mag-travel. Yun daw nangyari. Wait. Ginamit nila yung passport nila. Ano ba yan? Visa-free ba ang Chile? Hindi, well, ang sabi na ng babae, meron kaming ginagamit na passport pero hindi na namin alam ang pangalan namin. Kung hindi nila alam, somebody must have arranged for that passport and not bearing their names. Otherwise, malalaman ng authority. Although, shout out sa DFA Shout out sa DFA. Most likely, malalaman ng authorities ng TESA. Yes, so yung unang tanong mo, Sec Edwin, parang, hindi ko rin naintindihan nung una bakit ganito? Doon tanong mo, Saldi ko, come home, parang ko ako din, matatakot ako. I'm sure alam niya nangyari kay Paul Estrada. I'm sure, well, yung kay Gutesa hindi niya alam. Pero alam niya yung mga nangyari. So all resources are being used. But I don't understand. You're already detained by whoever the Marines are detaining him. How is it possible? Because number one, the first time you said, kinupkup ng unit Nung niya. una, yes. And then subsequently, you mentioned na detained siya. So if he was detained, how is it that they were able to escape the custody from the Marines? No, si Sergeant Gutesa, wala pa lang, doon pa, hindi namin alam. So who left the country, the wife or both? Okay, Gutesa, nandito, and I'm saying is, hindi namin alam, pero hawak siya ng Marines. Si Paul Estrada, NY. Ay, sorry, si Paul palang pinag-usapan natin, nag-Chile. Nag-Chile. Gutesa still. Ito naman si Atty. Lacierda, nalito ng konti. Pero ano niya yan, kabisado niya. Gutesa still here. Okay. Pero, fortunately, yung family ni Gutesa medyo safe na. Okay. Nice. So, ang sinasabi ko dito, Sec Edwin, hindi na natin alam kung sinong kalaban. So, if I'm Saldi ko, hindi ako uwi. Ang gagawin ko, ipapanotarize ko yan sa consulate natin, in wherever he is. Doon ko muna titingnan yan, submit dito officially. Ang kwento nasa Japan. Japan? Unverified, non-unverified. Ang kwento kahapon. Hindi. 2 days before, Friday, there were unverified reports that Saldico was in Japan, hoping to come home in the rally. If the rally is big, he would speak before the rally. I mean, you should know better than me. Yeah. No, ako naman, yung nakuha kong report, kasi nga, pinasabi ko doon sa mga kaibigan niya, na kaibigan ko rin. Sabi ko, ano nyo na yan, panotarize nyo na yan doon sa, kung saan consulate na nandyan yan, para makita na natin. So, but it's no? So this is getting more complicated. Yes. At least, so right now we're clear that Gutesa is here. Gutesa, John Paul is in Chile na. Yes. So, very, very interesting yung how he flew out of the country. So that will be investigated since you mentioned for the first time in Billionario. Totoo. And first time ko rin na ano yun yung dun sa kay Gutesa, ang tagal natin nagkukwento, hindi ako nagsasalita. Kasi yung family niya natatakot. Dahil sabi, maraming nakapaligid, very active. Pagkatapos si Saldi ko nagsalita. Totoo yung sinasabi ni Gutesa. Lalong natakot, tapos si Gutesa could not be found. And, Sec Edwin, ako na unang magsasabi na parikant na nila si Sergeant Gutesa.
Nako, talaga? matindi ho yun, Pinarikanta nila, pinapirmahan na nila, binidyo na nila. Ayun yung sinasabi ni Amy. Yes. So sabi, Sinunog ho ni Amy yung plano nitong sila nung mga si Raulo dyan sa Senado. Sinunog na ho niya. May video, paano nyo pa ilalabas yan? Anak ng toko, masyadong obvious na pinahirapan si Gutesa para bumalik. Palayain nyo na si Gutesa, hoy. Kung sino man may hawak kay Gutesa, mga walang iya kayo. Wala kayong pagmamahal sa bayan na to. Kung sakaling mga kabaro niya man dati, wala kayong puwang sa trabaho na yan, mga hinayupak kayo. ito nga, kawawa naman yung tao kung pwede i-release na nila. So let's wait and see for the next 2 days kung ano mangyayari. At saka kaya lalo kang imamatyagan ng military. Sec Mike, marami kang alam. In the meantime, Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video kaugnay dito sa mga isiniwala na to nitong si dating Congressman Mike Defensor. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Saludo kong Mike, kapalakpakan natin. Maling natin Pilipinas.